Isang kahil na bumbilya ng aming kusina ang pinanggagalingan ng ilaw ng gamit ko habang nag-aaral ako mag-isa para sa darating na pagsusulit sa isang malamig na madaling araw. Ang aming bahay ay binubuo ng 2 kubo. Ang isa ay ang mismong bahay kung nasa ng silid-tulugan, maliit na sala at iba pang kagamitan. Habang ang nasa kabilang kubo naman ay ang hapagkainan kasama na ang kusina. Wala itong pintuan at malapad na kahoy lamang ang aming pinagsasara. Ngunit sa mga oras na ito ay hindi ko pa sinasarado. Nasa kalagitnaan ako ng aking pag-aaral nang biglang mayroong sumitsit sa akin. Hindi ko ito pinansin dahil abala ako sa aking pag-aaral at gusto ko talagang pumasa sa darating na pagsusulit. Ang worry ko'y baka hindi naman para sa akin ng sitsit, kaya nagpatuloy lang ako sa aking pagbabasa. Nakakapagod naman to. Laking gulat ko dahil may isang nilalang na nakatuyo sa bukas na pasukan ng aming kubo. Nakakapit ito sa magkabilang gilid ng hamba gamit ang madudumi at mahaba nitong kuko. Hindi ko makita ang kanyang buong muka dahil natatakpan ng mahaba at kulot na buhok, at ang kanyang mapupulang mata lamang ang aking nakikita habang nakatitig siya sa akin. Madumi ang kasuotan nito, ngunit hindi ko mawari ang buo niyang kasuotan dahil medyo madilim pa. Naalala ko ang payo ng aking lolo na kapag nakakita ka daw ng aswang at nakatitig ito sa iyo, ay ibalik mo lang rin ang titig sa kanya at huwag na huwag mo itong tatanggalin. Sinunod ko naman ang payo ng aking lolo. Ilang segundo lang rin ang aming gantihan ng tingin nang bigla itong tumalikod at lumakad palayo. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas ng loob, pero sa pag-aalala na nasa loob pa rin ito ng aming bakuran, ay hinanap ko pa ito at nagmasid-masid sa labas. Nang masiguro ko nang wala ng tao sa bakuran, ay bumalik na ako sa pag-aaral at kinalimutan ko na lamang ang pangyayari. Baka guni-guni ko lamang iyon at medyo inaantok na rin ako. Makaraan ng ilang minuto ay may sumisitsit na naman sa akin at doon ako mas kinabahan dahil paglingon ko sa labas ay naroon na naman ang nilalang. Mag-aalas 5:30 na rin, kaya medyo may liwanag na rin ng konti sa labas. Kaya't nakikita ko sa malayo ang itsura nito. Mahirap unawain ang itsura. Marurumi at mahabang kuko sa paa. Mapupulang mata na nakalapat sa hindi pantay na figura ng pagmumukha nito. Naglalaway ang maiitim na labi at animoy lasing sa pagbiglang galaw ng kanyang ulo. Dali-dali na akong tumakbo palabas ng kubo, papunta sa aming bahay na may sala at mga kwarto. Doon, nakita ko ang aking lolo na gising na. Lolo. Kabadong pagtawag sa aking lolo. Ngunit nang malingat ako para tingnan ng nilalang, ay agad naman itong nawala. Sinabi ko sa aking lolo ang nangyari at agad naman siyang naniwala dahil nakita rin daw niya ang nilalang nang sumilip siya sa bintana bago siya matulog ng gabi. Itinaboy at pinaalis rin daw niya ang nilalang na ito, ngunit hindi pala ito tuluyang umalis. Agad naman naming tiningnan ulit ang maaari pa nitong panggalingan, ngunit bigo pa rin kaming tukuyin kung saan ito pumasok. Nakasara pa rin ang aming bakuran at ang mga posible nitong daanan. Kinabahan rin ako nang sabihin ng lolo ko na marami iyong pwedeng daanan, habang nakatingala na para bang pinaparating niya na maaaring lumipat yun para lamang makapasok sa aming bakuran. Hanggang ngayon ay hindi ko matukoy kung ano ang aking nakita, pero hindi ko makakalimutan ang titig sa akin ng kanyang mga mapupulang mata.